Ayon kay Sunchal, bukod pa sa sinasabi niya ngayon, na-realize niya kung gaano katanga ang pag-anyaya kay Jongyong na sumali sa hukbo sa simula pa lang. Sinusubukan nilang magbigay ng bentahe, ngunit ang mga bentaheng binanggit nila ay walang kabuluhan kay Jongyong. In-underestimate ng hukbo ang kanyang kakayahan at impluwensya at isinaalang-alang lang ang sitwasyon ng militar. Hindi sila ganoon ka-incompetent. Alam ni Sunchal na walang hiya siya, pero hindi ba niya matutulungan ang mga tao? Na-realize niya na awkward na tanungin siya tungkol dito ngayon. Pero marami pa ring tao ang nasa mahirap na sitwasyon. May mga nawala ng mahal sa buhay, may mga seryosong nasugatan, at mayroon ding mga nababahala dahil hindi pa nila naipapakita ang kanilang mga kakayahan. Alam niya na matindi ang pinsala dahil sa incompetence ng gobyerno at militar. Ngunit iyon ang dahilan kung bakit niya hinihinga ng tulong si Jongyong. Ibinigay ni Jongyong ang kanyang kamay at sinabing hindi ito deal. Ito ay tulong. Sasabihin niya ng maaga na wala siyang intensiyong sumali sa hukbo. Kaya ang pagtulong o hindi ay desisyon niya at isang bagay ng kanyang prinsipyo. Gusto lang niyang linawin ang puntong ito. Masayang tiningnan ni Sunchal si Jongyong at nagkamay sila. Sinabi ni Seko na tatanggapin ang mga kondisyon ni Jongyong. Tiniyak ni Seko na makakakuha siya ng tulong mula sa militar anumang oras. Ginamit niya ang walkie-talkie at sinabing, ang nagsasalita ay ang pinuno ng operation staff. Ang kasalukuyang ranggo ng honorary colonel ay iginawad kay Reserve Sergeant Jongyong na nagbigay ng malaking kontribusyon sa pagpapalakas ng sandatahang lakas at pag-neutralize sa mga rebelde. Mula ngayon, lahat ng tauhan ng militar ng walang exception ay inaabisuhan na tretuhin si Honorary Colonel Jongyong ng magalang at aktibong makipagtulungan sa kanya kung kinakailangan. Iyan lang. Ang mga communications personnel na naka-standby ay ipalaganap ang balita. Litong nagtanong si Jongyong, bakit niya ginawa ito. Nagsulot si Seko at sinabing hahawakan nila ang natitirang sitwasyon at aayusin ang lahat. Gabi na raw. Sana ay makapagpahinga siya ng maayos. Sumigaw si Jongyong sa hiya na wala siyang alam. Hindi siya sundalo. Hindi nila kailangang manampa ng katapatan sa kanya. Sumigaw siya na kung sa tingin niya ay mabigat ito, maaari lang niya itong baliwalain. Pagkatapos sabihin ni Jongyong na talagang nakakapagod, sinabi niya kay Lancelot na dapat ay pagod din siya. Oras na para magpahinga sila. Nagpasalamat si Lancelot sa master sa kanyang pagod. Ngunit, paano si Betair? Sinabi ni Jongyong na kailangang malutas ang isyong ito. Mayroon siyang item search function. Inactivate ni Jongyong ito at sinabi ng system Windows na hindi gumagana ang item search function kapag ang item ay lampas sa isang tiyak na distansya. Dapat daw ay bawasan niya ang distansya at gamitin muli ang function. Nagulat na nagtanong si Jongyong, ganoon pala ang paggana nito. Naisip ni Jongyong na kung iisipin, nasa harap lang niya ang kanyang kapatid. Sinabi ni Jongyong na wala ng ibang paraan. Kailangan niyang kumilos ng mag-isa. Sinabi ni Lancelot na siya na ang pupunta. Tutol si Jongyong. Maaari niyang gamitin ang item search kaya dapat silang magtulungan. Magle-level up din siya ng pack sa daan. Sinabi ni Lancelot na naiintindihan niya. Pagkatapos, lumabas ang isang system window na nagpapalam sa kanya na kailangan niyang gumamit ng 10,000 magic stones para i-level up ang subspace. Ang kasalukuyang progreso ay 1%. Maaari pa rin niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan habang nag-level up. Ang natitirang bilang ng magic stones ay 4,823 units. Pagkatapos ng ilang oras, nagdi-distribute ang hukbo ng humanitarian aid sa mga refugee. Sinabi ni Jongyong kay Lancelot na ang mga sundalo na ang bahala sa mga sibilyan at hahawakan ang sitwasyon. Kaya ano ang ginagawa ngayon ng Skeleton Archer? Sa oras na ito, binasa ni Bedivere ang dokumento na nagsasabing ito ay isang Special Creature Registration Application Form. Sinabi niya na sa wakas ay natagpuan niya ito. Tulad ng inaasahan, alam niya na magandang ideya ito. Sino ang mag-aakala na makikita niya ang mga dokumentong ito sa isang gusali na napuntahan niya dahil sa pagkabagot? Matutuwa ang kanyang Panginoon kung ibibigay niya ito sa kanya. Ngunit, anong klaseng lugar ito na mayroong lahat ng mga dokumentong ito? Ito na ang pangatlong form na natagpuan niya rito. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas ang isang system window na nagpapalam sa kanya na ang progreso ng pag-level up sa subspace ay 45%. Maaari pa rin niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan habang nag-level up.
Tinanong ni Jongyong ang skeleton archer kaya nakita niya ang mga dokumentong ito sa opisina. Sumagot si A na totoo iyon. Nagpasalamat si Jongyong sa kanya at sinabing kawili-wiling impormasyon ito. Binuksan ni Jongyong ang daan patungo sa subspace. Sinabi ni Seoul na hinihintay niya siya. Handa na ba siya? Sinabi ni Jongyong na kung gusto niya siyang takutin, dapat ay alagaan niya siya. Sinabi ni Seoul na may masamang ngiti na masaya siyang gagawin iyon. Ipinakita ni Jongyong sa kanya ang dokumento. Nagtanong si Seoul kung ano ito. Ito ba ay isang Special Creature Registration Application Form? Sinabi ni Jongyong na ipinagbawal niya siyang lumabas dahil nag-alala siya para sa kanya. Sa pamamagitan nito, magagawa na niyang lumaban ng walang problema tulad niya. Naghinga si Jongyong at sinabi na sana ay magtagumpay siyang talunin ang mga halimaw ngayon. Hindi niya inisip na ikinulong lang siya ni Jongyong para asarin siya, hindi ba? Naisip ni Jongyong na nagtagumpay siya. Buhay siya. Pinag-aralan niya ang dokumento ng maigi at sinabi na, gayunpaman, nakasulat dito na kailangan niya ng account. Sinabi ni Jongyong na tama siya. Nakalimutan niya iyon. Sa sandaling iyon, sinuntok ni Seoul ang panga niya, na naging dahilan para lumipad siya pabalik. Pagkatapos ay hinabol niya ito at tumayo si Jongyong ng maayos at nagsimulang tumakbo palayo sa kanya. Naisip ni Jongyong habang hinahabol siya ng kanyang kapatid sa galit na hindi naman iyon masakit. Iniulat ng system window na kumpleto na ang subspace leveling. Lumitaw ang mga bagong unlockable items at karagdagang power-up options. Bagong subspace life support system. Ang epekto ng paggaling na inilalapat sa loob ng subspace ay bahagyang tumaas. Sa oras na iyon, sinabi ni Joyong na tumatawa, tinawag siyang, ang pangatlo, na mahusay siya. Idinagdag niya, nang makita ang kanilang nanginginig sa pagkainip, na bawal silang makialam. Ito ang pag-ibig ng mga nakatatandang kapatid na babae na nag-aalala para sa kanilang kapatid na lalaki. Kasalukuyan siyang nasa ika-8 pwesto. Sa kasong iyon, tiyak na hindi siya masasaktan ng gusto ni Seoul. Nag-aalangang sinabi ni Lancelot na oo. Tiningnan siya ni Joyong nang nagtataka at tinanong kung anong mali sa kanya. Kinuha ni Seoul si Jongyong sa battle hall habang sinabi niya na hindi masakit, ngunit mahirap lang. Sumigaw siya, tinawag ang kanyang pangalan na dapat ay bigyan niya siya ng pansin. Ang mga knights ay nasa kakaibang estado. Nagtanong si Jongyong kung anong mali. Hinawakan ni Lancelot at Beaver ang kanilang mga ulo gamit ang kanilang mga kamay at halos hindi makatayo. Nagtanong si Seoul kung ayos lang ang lahat. Nagtanong si Jongyong kung anong nangyari. Sinabi ni Lancelot na siya mismo ay hindi maintindihan. Bigla, ang buong katawan niya ay nagsimulang mangati ng gusto at sumakit. Nagtaka si Jongyong kung bakit mangangati ang kanilang katawan. Napansin niya na ang kanyang katawan ay matagal na ring nangangati. Hindi naman iyon masama, ngunit biglaan para sa kanya. Nag-isip-isip si Seoul, kagaya ba talaga ito ng pantal? Sinabi ni Seoul na kung iisipin, ang lugar kung saan siya kinagat noon ay Makati rin. Gayunpaman, bago siya matauhan, gumaling na ito. Ang kanyang katawan ay nangati ng gusto noon. Nagtanong si Jongyong, ibig bang sabihin ay gumaling na siya sa pantal? Iniulat ng system window na ang life support system sa subspace ay may mahinang epekto ng paggaling sa loob ng subspace. Product registration sa kategorya. Maaari itong magrehistro ng mga panlabas na bagay na tumutugma sa kategorya sa subspace. Mayroong hiwalay na bayad para sa pagpaparehistro depende sa halaga, laki, at bigat ng item. Naisip ng bida, habang tinitingnan ito ng gulat. Ito ba talaga ang epekto ng healing effect? Sa kabilang banda, hindi ba ito ang kanilang orihinal na anyo? Ano ang dapat niyang gawin? Medyo magiging kakatwa na paalisin sila sa subspace. Mahirap na sinabi ni Lancelot na mas naramdaman niya ang Camelot. Pagkatapos ng ilang oras sa Camelot, iniulat ng system window na ito ay isang blood sacrifice. Maaari itong lumikha ng isang random na boosting stone sa pamamagitan ng pagtanda o paggamit ng life force na nakaimbak sa loob. Bumagsak ang bato sa ulo ng knight at pagkatapos ay sa sahig. Pinulot ni Jongyong ang bato mula sa lupa at sinabi na ang puting D-rank boosting stone na bumagsak lang ay mukhang ginawa lang ngayon. Hindi niya nakita kung paano nilikha ang asol na boosting stone. Iniulat ng system window na ang puting D-rank boosting stone ay walang katangian at mayroong resistance option.
Ang Asol na D-rank boosting stone ay may katangian ng kuryente at ang mga opsyon ng penetration, electric shock. Nagtanong si Jongyung na sa paghusga sa mga pangyayari, ito ay nilikha bago pa man. Sabay na sinabi ng Skeleton Knight at ng Archer na oo. Maingat na tiningnan ni Jongyung ang mga bato at naisip na ang blood sacrifice ay gumagana ng automatiko. Inaasahan niya na ang tampok na ito ng Camelot ay darating bilang isang active skill, ibig sabihin ay kailangan niyang i-activate ito ng mag-isa. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng anumang pananakit. Hindi ba natatanggap ng may-ari ng item ang epekto ng blood sacrifice? Tinawag ni Lancelot siyang Panginoon, at sinabi na humihingi siya ng paumanhin sa kanya. Ipinakita niya ang kanyang mahinang bahagi bilang isang knight. Sinabi ni Jongyung na siya ang mali. Nagsisisi siya na naging walang pakialam siya sa lahat ng oras na ito. Pagkatapos ng lahat, siya ang nasasaktan. Sa anumang kaso, mas mabuti sila rito, tama. Sinabi ni Lancelot na tiyak na ganoon. Masayang sinabi ni Jongyung na kung gayon ay dapat silang manatili dito kapag pumasok sila sa subspace. Ito ang pinakamahusay na opsyon para sa lahat. Sinabi ni Lancelot na natutuwa siyang makatulong sila sa pamamagitan ng simpleng pagpapahinga. Nagpasalamat si Better. Sinabi ni Jongyung na siya ang dapat magpasalamat sa kanila. Naisip ni Jongyung na hindi niya inaasahan na ang life support system ng subspace at ang paggamit ng life force ng Camelot ay dalawang bagay na may magkasalungat na katangian. Hindi niya naisip na makakagawa sila ng isang kamangha-manghang pagkakaisa ng walang hanggang kapangyarihan. Niyakap ni Jongyung ang mga power-up stone sa kanyang mga kamay at naisip na sa kabilang banda, ang mga power-up stone ay maaaring malikha ng walang hanggan. Ang sukat ng patuloy na paglago ng mga kakayahan ay tumataas. Ang gayong kakayahan ay pinalakas at ang posibilidad ng paggamit nito ay mas tumataas pa. Naalala ni Jongyung ang Hyle creature at naisip na hindi niya inaasahan na mahuhuli niya si Tonasho. Kailangan niyang maging mas malakas. Para magawa ito, kailangan niyang malaman ng mabuti ang kanyang mga kakayahan at magamit ang mga ito. Tinaas niya ang antas ng subspace kaya una niyang aalamin ang mga bagong idinagdag na function. Pagkatapos ng ilang oras, nagtanong si Samcho, totoo ba talaga ito? Nagpanggap ang mga rebelde na pambansang hukbo, nagbitay ng mga pambansang watawat, at nilinlang ang mga tao para isakripisyo. Iniulat ng sundalo na mayroon pa silang performance-based system, at kung mas maraming tao ang naaakit nila, mas maraming magic stones ang natatanggap nila bilang gantimpala. Napansin niya na kung si Colonel Jongyung lang ang nakakaisip, maaaring magtagumpay talaga ang kuda. Ngayon ay naintindihan na niya. Sasabihin niya kay Colonel Jongyung ang tungkol sa karagdagang pagkain at kagamitan na kailangan tulad ng nakasulat dito. Inutusan niya na piliin ang mga kinakailangang tropa at ang iba ay ibalik. Nagsulot ang sundalo at sumigaw na gagawin niya ang utos. Tumingin si Socho sa pagsikat ng araw sa horizon at nagtanong, umaga na ba? Marami pa siyang trabaho, ngunit kulang na ang oras. Tiningnan niya ng litong-lito ang system window, na nagsasabing ito ay impormasyon mula sa Special Chamber of Commerce, na nagpapalam sa kanya na sa nakalipas na free research period, ang inner at outer projections ng Earth Dimension ay nagsama. Mayroong 13,017 bagong kaso ng inner projection blessing sa kanilang dimension. At sa pamamagitan ng 17 kaso ng reverse growth stimulation na naglalayong sa mga free trader, ipinakita ng kanilang dimension sa multidimensional world na mayroon itong sapat na growth potential at profitability. Ang mensaheng ito ay natanggap ng lahat ng sangkatauhan. Ang ilan ay hindi naintindihan ang sinasabi. Iniulat ng system window na tinatansya ng multidimensional Chamber of Commerce ang growth potential ng Earth Dimension bilang mas mababa sa BB rank. Batay dito, ang pangalawang proposal ng research question ay binigyan ng malaking atensyon. Alinsunod sa detalyadong opening strategy, opisyal na inaanunsyo ng Chamber of Commerce ang isang bidding competition. Gaganapin ito para sa lahat ng rehiyon ng Earth sa loob ng 7 araw. Ang mga residente ng ibang dimensions at ang Earth Dimension na lumalahok sa kompetisyon ay pipili ng mga kinatawan para sa bawat rehiyon. Ang mga kinatawan ay maglalaban sa isa't isa para sa potensyal na kita alinsunod sa mga panuntunan na itinakda sa bidding competition.
Kung mananalo ang ibang dimension, isang portal gate ang ilalagay sa rehiyon upang itaguyod ang pag-unlad sa hinaharap. At kung mananalo ang mga residente ng Earth Dimension, maaari silang makatanggap ng hiwalay na mga gantimpala, 24 na oras bago magsimula ang kompetisyon, ang napiling impormasyon tungkol sa mga kaganapan ayon sa rehiyon ay ibibigay. Inaasahan nila ang suporta at partisipasyon ng mga naninirahan sa Earth Dimension. Hindi nasisiyahang nagtanong si Jongyong, paparating na ba sila? Nagtanong si Juong kung hindi ba ito isang biro lang ng isang tao. Itinuro ni Jongyong na sa tingin niya ay hindi. Ang mga dokumento na nagbigay sa kanya ng ikawalong ranggo ay nagsabi rin ng Multidimensional Chamber of Commerce. Nagtanong ang nanay ni Jongyong na nakakrus ang mga braso. Kung ganoon, ang mga halimaw ba ay ipinadala ng mga kinatawan ng Chamber of Commerce sa buong panahong ito? Sumigaw siya sa galit. Anong klaseng lugar ito na nagpapadala sila ng mga halimaw? Sila ba ay mga dayuhan? Sino ang nagbigay sa kanila ng karapatan na magsalita tungkol sa research applications at kompetisyon? Akala ba nila ay teritoryo nila ito? Sinabi ni Jongyong na wala siyang alam tungkol dito, ngunit seryosong tinatanggap ng Chamber of Commerce ang lahat. Una sa lahat, ang mga bagay tulad ng mga proyekto, kompetisyon, at iba pa. Para sa simula, ang bidding competition ay isang uri ng laro na may nakatakdang mga panuntunan. Sa kanyang pagkagulat, lumabas ang isang system window na may impormasyon na nagpapalam sa kanya ang Chamber of Commerce. Ang mensaheng ito ay ipinadala lamang kay Jongyong. Kinumpirma na siya ang kumita ng pinakamalaking kita sa lugar ng Seoul sa nakalipas na free development period. Pinili siya ng Chamber of Commerce bilang kinatawan ng Seoul. Kung tatanggapin niya ang posisyon, lalahok siya sa isang bidding competition bilang kinatawan ng rehiyon at ipapaalam sa kanya ang mga detalye ng kompetisyon. Kung tatanggihan niya ang posisyon, ang karapatang pumili ay ibibigay sa nilalang na may susunod na pinakamataas na kita. Nagtanong si Juong, ano iyon? Hindi siya nakatanggap ng ganoong mensahe mula sa system. Nagtanong si Seon kung siya ang kinatawan ng Seoul, lalahok ba siya sa bidding? Nagtanong siya, ano ba itong bidding competition na ito? Sinabi niya na hindi niya lubos na naiintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit kung titingnan ang konteksto, sila ay makikipagkompetensya sa mga dayuhang nilalang mula sa ibang dimensyon. Tiningnan nila siya ng gulat. Nagtanong ang system window kung tatanggapin niya ang posisyon ng kinatawan. Maingat na tiningnan ni Jongyong ang system window. Pagkatapos ng ilang sandali, sumigaw si Sekcho sa gulat, totoo ba talaga ito? Sinabi ni Jongyong na talagang naging kinatawan siya ng Seoul. Hiniling sa kanya na mag-recruit ng 100 miyembro para sa isang team upang labanan ang mga dayuhang puwersa na sumasalakay sa Seoul. Sa ngayon, isinama niya ang kanyang kapatid na si Seoul at ang mga knights na kayang lumaban. At kung sakali, inirehistro din niya ang kanyang mga miyembro ng pamilya sa subspace. Kaya, sa tingin niya ay kailangan nilang mag-recruit ng mga 80 tao. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay at sumigaw na ito ay mahusay. Nag-aalala talaga siya kung sino ang magiging kinatawan dahil nakita niya ang tungkol sa kompetisyong ito. Gayunpaman, kung ang kinatawan ay siya, si Colonel Jongyong, magiging panatag siya. Kahit na, sa ngayon, dapat muna niyang tingnan ito. Inabot ni Shual ang isang notebook at sinabing ito ay isang maikling listahan ng mga awakened na tao at ang kanilang mga kakayahan na pinagpasyahan ng kanilang Joint Chiefs of Staff. Binanggit niya na kailangan nila ng 80 tao para lumahok sa bidding competition. Sinabi ni Jongyong pagkatapos magpasalamat sa kanya na gayunpaman ang mga specialist sniper ay gagawin. Sumigaw si Sunchil sa gulat, ano ang ibig niyang sabihin? Seryoso ba siya tungkol sa mga specialist sniper? Itinuro ni Jongyong na ito ay anuman kung sila ay awakened o hindi. Sinabi ni Sunchil na mali ito. Hindi nila alam kung anong ibang kinatawan ang darating sa kompetisyon. Sinabi ni Jongyong na alam niya kung sino ang kanilang kalaban. Kaya, tinanggap niya ang posisyon ng kinatawan. Ang kanilang mga kalaban ay sumasamba sa Diyosa na si Emas at mayroon silang kakaibang tampok. Gumagawa sila ng mga sandata batay sa divine power. Naisip niya na mas magiging malinaw kung ipapakita niya ito sa halip na sabihin. Sinabi ng system window na ini-check nito ang nakasave na mensahe na preliminary notice mula sa M-Dimension.
Sinabi ng kinatawan mula sa kalaban na dimensyon na ang Diyosa na si Izzy ay maliwanag na nagliliwanag ng kanyang pag-ibig. Kaya sila, ang mga hindi sibilisadong barbarian, ay makakatanggap ng isang sagradong martilyo na puno ng liwanag ng Diyosa. Lumabas ang isang system window na may listahan ng mga kalahok mula sa EMS dimension na nasa ranggo 8. At kasama sa mga kalahok sina Shinram Bayer, Lame Laws Hen, DF Dabik, at Medianes Horns. Naisip ni Jongyong na ang mga MS Knights ay nakasuot ng makintab na baluti at mahusay na armado. Sila ay isang dayuhang nilalang na kanilang makakaharap. Paano nila lalabanan ang mga ito? Nalaman niya ang ilang deals tungkol sa paparating na kaganapan sa pamamagitan ng pagtanggap sa posisyon ng kinatawan. Sa buod, maaari itong sabihin bilang sumusunod. Isang oras bago magsimula ang bidding competition, ang magkabilang panig ay tumatagal ng kani-kanilang posisyon at naghihintay para sa oras ng labanan. Sa panahon ng paghihintay sa labanan, isang protective barrier ang nilikha at walang panig ang maaaring gumawa ng anumang pag-atake. Ang oras ng paghihintay sa labanan na ito ay ang oras ng paghahanda para sa labanan. Ang EMS Dimension ay may dalang gate core at kapag nagsimula na ang kompetisyon, ang gate core ay automatikong mag-hatch pagkatapos ng 12 oras. Ang kondisyon ng tagumpay para sa Earth ay sirain ang gate core bago ito mag-hatch. Samantala, ang EMS Dimension ay mananalo kung ang kanilang gate core ay mag-hatch. Sinabi ni Jongyong na sa madaling salita, ang kondisyon ng tagumpay ay sirain ang kanilang gate core at hindi lang nila babantayan ang gate core. Maaari nilang suriin ang listahan ng kanilang mga kalahok. Nagdududa siya na gagawin din nila iyon. Marami silang ranggo siyam sa mga miyembro. Baka isipin ng mga kalaban na mas madali silang atakehin. Kaya kailangan nilang harangan ang kanilang mga pag-atake at sirain ang gate core. Siya ang gagawa ng opensa kasama sina Lancelot at Soul. Kaya hindi iyon magiging problema, ngunit ang kanilang depensa ay isang problema. Kailangan nilang harangan ang mga pag-atake ng mga kalaban na ranggo 8. Sinabi ni Seko na naiintindihan niya na ang mga long-range weapon ay magiging epektibo sa pagtataboy sa kanilang pag-atake, kaya siya humiling ng mga snipers. Gayunpaman, ang kanilang mga sandata ay hindi gagana laban sa mga ranggo 8. Tumawa si Jongyong at sinabing hindi siya kailangang mag-alala tungkol dito. Sa katunayan, pinabuti niya ang kanyang mga kakayahan kagabi. Bago lang sila nagkita, binuksan ni Jongyong ang System Information Window kung saan nakasulat na may mga karagdagang function na maaaring palakasin. Gastos 1,000 magic stones. Send level 2, maaaring magpadala ng hanggang 8 item sa isang pagkakataon. Level 2 Subspace Laboratory. Maaari niyang suriin ang impormasyon tungkol sa resulta ng pagpapabuti o pagsasama-sama ng mga kalakal ng maaga at magsagawa rin ng simulation modeling ng pagpapabuti o pagsasama-sama. Pagrehistro ng isang Level 2 product category, maaari siyang, para sa hiwalay na bayad, lumikha ng isang bagong kategorya para sa pagsasama sa logistics center. Isang kabuuan ng 2 unit ang maaaring malikha. Naisip ni Jongyong na pagkatapos pag-aralan ang mga kakayahan, nalaman niya na walang ganap na mga bagong function na idinagdag, ngunit may mga karagdagang function na nagpapabuti sa umiiral na mga kakayahan. Ngayon ay mayroon siyang kakayahan na madaling gayahin ang mga katangian at natapos na hitsura ng nais na produkto bago likhain ang item na ito. Anong uri ng sandata ang dapat likhain gamit ang function na ito na madaling magamit kahit ng isang walang karanasan na user at ang sandatang ito ay dapat tumulong na madaling pumatay ng ranggo 8 na fighters kahit para sa mga nagsisimula. Sa huli, titigil siya sa sandatang ito. Iniulat ng system window na ito ay isang standard K2C1 rifle na may pagpapabuti ng isang unit. Klase, bihira. Description, nabigong mag-load ng impormasyon. Maaari siyang maglagay ng sariling description. Ang sandata ay walang katangian. Mga opsyon, resistance. 5.56 na milimetro na bala na may one-shot enhancement. Ang impormasyon ay hindi ma-load. Maaari siyang maglagay ng sariling description. Katangian, kuryente. Mga opsyon, penetration, electric shock. Naisip ni Jongyong na nagtagumpay siya sa paglikha ng isang pinahusay na firearm at pinahusay na bala. Sa una, sinubukan niyang pagandahin lang ang bala, ngunit nasira ang baril pagkatapos ng pagpaputok. Kaya, sinubukan niyang baguhin ang baril upang makatiis ito sa putok.
Sa huli, pinahusay niya ang baril mismo upang makatiis ito ng kahit 3 putok. Sa sandaling ito, kinuha ni Jong-yung ang isang bagong rifle at sinabi na sa anumang kaso, ang diskarte ay kumuha ng 3 shotgun, ipagtanggol laban sa mga papalapit na kalaban, at sirain ang gate core upang manalo sa bidding competition. Masayang sinabi ni Seko na nabuhay siya sa kanyang reputasyon. Siya mismo ang maghahanda ng isang listahan ng mga pinakamahusay na snipers ngayon, at sa gayon nagsimula ang 1 linggong panahon ng paghahanda. Habang naghahanda ang mga snipers para sa bidding competition sa pamamagitan ng pagsasanay sa pagbaril, pagpapalit ng mga sandata, at pagsubok ng mga taktika, mabilis na nagtayo ang tatay ni Jong-yung ng isang kuta gamit ang kanyang kakayahang arkitekto. Masayang sinabi niya kay Jong-yung na ang pader ay isang obra maestra ng Joseon Fortification Technology. Parehong ginamit ang naprosesong at natural na mga bato sa paggawa ng pader na ito. Ang mga corner bastion ay nagpalakas sa depensa at ang mga nasa itaas ay ginamit para sa archery at firearms. Kahit ang layout ay dinisenyo na isinasaalang-alang ang terrain. Hindi ba ito perpekto? Sa oras na ito, pinahusay ng attack team ang kanilang mga kakayahan gamit ang magic stones na nakuha nila sa pamamagitan ng pagsira sa mga halimaw. Bilang resulta, nagawa ni Seoul na i-extend ang kanyang kakayahan sa depensa sa isang tiyak na distansya sa labas ng kanyang katawan, at nagawa ni Jong-yung na gamitin ang kanyang healing area. Pinanood ni Jong-yung ang paggamit niya ng kanyang healing at naisip na nang itinaas niya ang kakayahan ng pangalawa, mas naging kapaki-pakinabang ito. Kaya, binigyan din niya ang panganay ng isang magic stone. Gayunpaman, hindi ba ito mas kapaki-pakinabang? Sinabi ni Jong-yung na nakakross ang kanyang mga braso na maaari na niyang gampanan ang papel ng Awaken. Mabilis na lumipas ang oras at may first oras na lang natitira hanggang magsimula ang kompetisyon. Pagkatapos ng ilang oras, 100 ang lumitaw sa National Assembly Building kung saan pumasok ang mga kinatawan ng MS Dimension. Isa sa mga fighters ay may hawak na gate core. Sa oras na ito, pinapanood sila ni Jong-yung gamit ang binoculars at naisip na ganito pala ang hitsura ng isang gate core. Nagtanong ang kanyang ama kung anong mali. Sinabi ni Jong-yung na nakakita na siya ng ganito noon, ngunit sa pagkakataong ito ay may kakaibang bagay. Nagtanong ang kanyang ama kung sigurado siya tungkol dito. Sinabi ni Jong-yung na tiyak na sigurado siya dito. Napansin ni Jong-yung habang pinapanood ang kampo ng kalaban sa pamamagitan ng binoculars na nagtatayo sila ng isang gusali sa tabi ng National Assembly. Mukhang nagtatayo sila ng 2 gusali. Malamang, ito ay para protektahan ang core ng gate. Nagtanong ang kanyang ama kung anong iniisip niya. Mas magaling ba ang kanilang arkitekto kaysa sa kanya? Nagulat si Jong-yung sa kanyang tanong at naisip na magsisimula ang kompetisyon sa 1 oras. Ano ang punto ng pagtatayo ng gusali ngayon? Hindi malamang na matatapos nila ang gusali sa oras. Tiningnan sila ni Jong-yung nang nagulat. Lumapit ang mga kinatawan ng EMS Dimension sa barrier at sinabing nakita nila ang kanilang listahan. Ang ilan ay nasa ranggo 7 at 8, ngunit karamihan ay nasa ranggo 9 lang. Naisip ni Jong-yung sa pagkalito. Naghahanda ba silang umatake sa likod ng depensa? Sinabi ng kinatawan na ang Diyosa ay nagsabi na may awa at kaligtasan para sa mga mahina. Sa kanyang salita, bibigyan nila sila ng awa at kaligtasan. Bibigyan nila ng awa sa pamamagitan ng pagbunot sa kanyang dila habang siya ay buhay pa upang hindi siya makapanira. At, bibigyan nila siya ng kaligtasan sa pamamagitan ng mahirap na paggawa upang ganap siyang makapagsisi sa kanyang mga nakaraang aksyon. Nagulat na sinabi ni Jong-yung na medyo kahanga-hanga ang talumpati na ito mula sa mga Holy Knights. Gayunpaman, sa tingin nila ay madali silang mananalo dahil marami silang ranggo 9, kaya pagsisisihan nila ito ng husto. Inanunsyo ng system window na malapit nang magsimula ang bidding competition. Sumigaw ang mga Holy Knights habang nawawala ang barrier, na kailangan nilang talunin ang kanilang mga kalaban sa pangalan ng Diyosa. Binigyan ni Emil ng utos na magpaputok upang pumatay. Nagpaputok ang mga snipers na may upgraded na rifle sa mga kalaban mula sa ibang dimensyon na sumigaw sa gulat. Paano ito nangyari? Inutusan ng Knight Commander ang mga Knights na may mga kalasag na lumapit. Kailangan nilang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan. Ginamit ng mga Holy Knights ang MSS Barrier. Sumigaw ang representative na hindi niya alam kung anong uri ng sandata ito, ngunit ang kanilang mga kalasag ay mas malakas.
Kailangan nilang hawakan ang kanilang porma sayon. Kung ito ay isang long-range weapon, mauubos din ito, kaya kung makakaya nilang magtiis, kung gayon ang tagumpay ay sa kanila. Sa sandaling ito, ang mga snipers ay nagpapalit ng kanilang mga sandata para sa iba pang mga rifle. Ipinapalam kay Jong-yung sa radyo na nagamit na nila ang ikalimang bahagi ng kanilang mga sandata. Naisip ni Jong-yung na mas madali ito kaysa sa inaasahan. Sinabi ni Jong-yung na hinihiling niya sa kanila na magpatuloy sa parehong bilis. Magsisimula rin sila ng dahan-dahan. Bumaling si Jong-yung kay Lancelot at sinabing oras na para kumilos sila. Sinabi ni Lancelot, tinawag siyang Panginoon, na naintindihan niya siya. Bumukas ang gate ng kuta at sumigaw ang mga Holy Knights na nagsimula na silang kumilos. Mukhang inaasinta nila ang gate score. Sumigaw ang commander na hindi sila kailangang mag-alala tungkol dito. Hindi masisira ang core, kailangan lang nilang magtiis dito sa ngayon. Mukhang mas marami silang sandata kaysa sa inaasahan. Gayunpaman, kung sasali ang pangalawang squad, maaari silang sumulong pa. Kailangan lang nilang magtiis ng kaunti hanggang sa sumali ang pangalawang squad. Ginamit ng Skeleton Knight ang mga bowling ball na binalot sa apoy upang ibuhos ang mga ito sa mga kalaban mula sa itaas. Biglang, isang nakakabingi na pagsabog ang narinig, at sa sandaling iyon, naisip ni Jong-yung na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Aayusin sila ni Better ng maayos. Sinabi ni Jong-yung habang tinitingnan ang estatwa ng Diyosa. Ngayon ang natitira na lang ay ang grupo nila upang kumpletuhin ang kanilang bahagi ng plano. Naisip ni Jong-yung na pagkatapos makita silang nagtatayo, sa una ay naisip niya na walang kabuluhan ito. Paano nila ito ginawa ng napakabilis? Nagtatayo sila ng imposibleng mabilis. Kung mas mabilis nila itong ginawa, mas naging walang kabuluhan ito. Inutusan ni Jong-yung na gamitin ang Hellfire. Sumabog ang mga missile pagkatapos tamaan ang estatwa. Ngunit pagkatapos maglaho ang alikabok, buo pa rin ang estatwa. Nagulat si Jong-yung nang makita na kahit na matamaan ng isang reinforced na missile, ang estatwa ay hindi lang walang galos, kundi may kantab pa rin na parang bago. Sinabi ni Jong-yung na may ngiti na kung ganoon ay pinakamahusay na isave ito sa subspace. Nagtanong ang system window kung gusto niyang isave ang hindi pa tapos na estatwa ng Diyosa Ms sa subspace. Sasabihin na sana ni Jong-yung ang kanyang pagpipilian, ngunit biglang sumigaw ang kalaban na pari na ang kanilang teritoryo ay isang pastulan na ibinigay sa kanila ng kanilang Diyosa na si Emma. Sila ay mga hayop lang. Dapat silang maging mapagpasalamat na maaari nilang dilaan ang mga banal na paa ni Ems. Nag-aakt sila ng tanga. Nag-aalalang sinabi ng mga Holy Knights sa Elder na mapanganib dito. Dapat siyang magtago. Sumigaw siya na hindi siya makikinig sa kanila. Kailangan niyang ipahayag ang salita ng Diyosa at hugasan ang kanilang kasamaan. Pinanood siya ni Jong-yung nang nag-isip. Sinubukan ng mga Holy Knights na hikayatin siyang magtago. Sumigaw ang pari, nagkasala ba ako? Bakit niyo ako hinihiling na magtago? Nagtanong si Jong-yung, ito ba ay isang I-beam? Kaya, mayroon bang bodega ng materyales sa gusali? Ngumiti si Jong-yung ng masama at inutusan si Pax na isave ito. Iniulat ng system window na inisave nito ang pansamantalang bodega ng materyales ng MSP sa subspace. Pagkatapos ng ilang oras, nagulat na nagtanong ang Elder, saan nagpunta ang bodega ng materyales. Sa oras na ito, binuksan ni Jong-yung ang isang daanan at nagtanong, bumaling kay Yong-su, hindi ba niya gustong lumipad ng helicopter pagkatapos ng maikling pahinga? Nagtanong si Onso sa pagkalito, bakit biglaan ito? Bagaman, magiging maganda kung maaari niyang hawakan ang manibela. Paano siya makakatulong? Itinuro ni Jong-yung na hindi iyon ganoon kahirap. Kailangan lang niyang dalhin ito sa pinakamataas na altitude. Tumawa si Yang-go at sumigaw na gusto niya itong subukan gayunpaman, kaya pumayag siya. Ang mga kalaban na knights ay nagtapon ng mga sibat sa kanila. Ginamit ni Sol ang kanyang kapangyarihan upang magtayo ng isang barrier, ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi nito nakayanan ang pag-atake ng kalaban. Sa huling sandali, sinalag ni Lancelot ang suntok gamit ang kanyang espada. Nagtanong siya kung ang mga sibat na itinapon nila ay hindi lang ordinaryo. Ang kanyang antas ay napakataas na ang kanyang kalasag ay maaaring huminto kahit sa pinahusay na bala ni Jong-yung. Sinabi ni Lancelot na talagang hindi ito pangkaraniwan. Gayunpaman, hindi ito pinahusay. Nagtanong si Sol, kung ganoon,
Ano ang problema? Itinuro ni Lancelot na narinig niya na mayroong isang dimensyon na mayroong skill na nagbibigay sa mga item ng isang epekto na katulad ng enhancement. Sumigaw ang mga Holy Knights habang naghahanda silang magtapon pa ng mga sibat. Halata na pinagnakawan ng mga scum na ito ang kanilang mga pinagpalang resources. Kailangan nilang atakihin ang mga ito. Sinabi ni Lancelot na mukhang tinatawag nila ang teknolohiyang ito na blessing. Marahil ang mga materyales sa gusali ay espesyal na ginagamot upang makatiis sa mga pag-atake ng Panginoon. Sinalag ni Lancelot ang pag-atake ng kalaban at nahuli ni Saul ang isa sa mga sibat gamit ang kanyang kamay. Nagtanong siya sa paghanga, gayunpaman, ito ay isang kamanghamanghang sandata, tama. Tiningnan ni Jongyong ang kanyang kapatid mula sa helicopter. Napansin ni Yanggo na ang bilang ng mga sibat na lumilipad ay nabawasan ng husto, kaya lumilipad sila. Sinabi ni Jongyong na kailangan nilang lumipad ng mas mataas hanggat maaari. Bumulong si Jongyong habang tinitingnan ang estatwa. Kaya ito ay isang blessing. Naisip ni Jongyong habang nagkakaroon ng altitude ang helicopter, ang blessing ay gumagana sa parehong paraan sa lahat ng dako. Ito ay isang malaking blessing na ipinadala mula sa Earth Dimension sa MS Dimension na tinatawag na Staff of God. Pagkatapos, ang estatwa ng Diyosa na si Emas ay nasira ng may ingay. Ang alabok ay nawala, at iniulat ng system window na ang residenteng nanalo sa kompetisyon ay ang resident ng Earth Dimension. Nakipagkumpetensya sila sa Soul Region sa pamamagitan ng pagsira sa gate core ng EMS Dimension. Ang mga residente ng Earth Dimension na lumahok sa kompetisyon ay babayaran ng mga gantimpala. Ang gantimpala para sa pagkapanalo sa bidding competition, lahat ng 100 kalahok ay binuksan ng account sa bonus dimension para sa pagkapanalo. Sila ay binigyan ng 5,000 magic stones bilang gantimpala na iba't ibang distribusyon depende sa kontribusyon sa tagumpay. Ang business rights sa Wrath Dimension na pag-aari ng MS Dimension ay inilipat sa kinatawan ng Soul. Ang lahat ng 100 kalahok sa bidding competition ay nakatanggap ng gantimpala. Naisip ni Jongyong na sina Yongsu, ang kanyang ama, ang kanyang unang kapatid na babae, at ang kanyang pangalawang kapatid na babae ay nakatanggap ng ranggo 8. Nagtanong si Jongyong kung saan nanggaling ang dokumentong ito. Iniulat ng system window na natanggap niya ang business rights sa Wrath Dimension na pag-aari ng Easy Dimension. Ito ay upang patunayan na siya ay nabigyan ng eksklusibong business rights sa Tedious Region, Wrath Dimension. Ang mensaheng ito ay ipinadala ng Multidisciplinary Chamber of Commerce. Nagtanong sila ng nagulat, saan nanggaling ang portal na ito. Itinuro ni Jongyong na hindi rin niya alam. Hindi siya ang gumawa ng portal na ito. Hindi ba ito ang exclusive business rights na sinasabi ng dokumentong ito? Hinawakan ni Jongyong ang portal at lumabas ang isang system window na nagbabala na hindi siya isang rehistradong negosyante. Hiniling nilang suriin ang kanyang pahintulot. Litong-lito si Jongyong, sinabing nakasulat na mayroon na siyang eksklusibong karapatan, ngunit hindi siya rehistrado bilang isang negosyante. Tinatanong ng system window kung gusto niyang ibenta ang kanyang business rights sa Chamber of Commerce. Ang presyo ng pagbebenta ay 10,000 magic stones. Nagtaka si Jongyong kung ano ang ibig sabihin niyan. Totoo, para sa pagnenegosyo sa retail dimension, binayaran ng multidimensional Chamber of Commerce bilang kabayaran. Gayunpaman, hindi niya ito magagamit dahil hindi siya isang rehistradong negosyante. Dahil hindi niya naman ito magagamit, dapat ba niyang ibenta ito sa halagang 10,000 magic stones? Tinanggihan ni Jongyong ang deal at galit na sinabi na gusto niyang makita kung ano ang nasa likod ng portal. Sila ay talagang mga magnanakaw. Sinulat nila na ito ang kanyang gantimpala at ngayon ay ginagawa nila ito. Naisip ni Jongyong na kung iisipin, ang Chamber of Commerce ay walang katwiran mula pa sa simula. Kailangan nilang lumahok sa isang kompetisyon na inorganisa ng Chamber of Commerce. At kahit sa kompetisyong ito, lahat ng kanilang mga kalaban ay ranggo 8. Kaya nanalo sila sa ilalim ng sapilitang at hindi paborebleng kondisyon. At ngayon ang Chamber of Commerce ay nagpapanggap na magbigay sa kanya ng gantimpala gayong ito ay isa lamang panlilinlang, galit na sabi ng bida, habang hawak ang dokumento sa kanyang kamay. Kahit na itapon niya ito, hindi man lang niya papanuurin ang Chamber of Commerce na kumita mula dito. Kung hindi dahil sa kanya, marami sanang nasawi.
Sumigaw ang kanyang ama, anong nangyari? Itinuro ni Jongyong na walang espesyal. Nakatanggap lang siya ng isang walang silbi na portal. Nagtanong si Yang, wala namang urgent ngayon maliban sa mga dokumento, tama. Dahil wala na siyang ibang gagawin dito, aalis na siya at tatapusin ang paggamot sa mga sugatan. Sinabi ni Jongyong na humihingi siya ng paumanhin sa kanila sa pagtawag sa kanilang lahat ng nagmamadali matapos ang kompetisyon. Alam niya na pagod silang lahat. Itinuro niya sa kanyang anak na dapat niyang isulat ito dahil lumalakas siya. Tapos na ba sila ngayon? Sinabi ni Jongyong na tapos na sila. Bubuksan ko ang portal. Sinabi ni Sol na pupunta siya at iiwan ang mga sibat. Sinabi ni Yanggo na pupunta siya para mag-helicopter sandali dahil hindi niya ito maramdaman sa isang game console. Sinabi ng kanyang ama na magpapahinga rin siya sandali. Masakit ang buo niyang katawan mula sa trabaho. Tiningnan niya ang mga materyales sa konstruksyon mula sa EMS Dimension ng nagulat. Nagtanong siya, ito ba ay plasterboard sa brick, steel beams, at rebar? Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Sinabi ni Jongyong na nakalimutan niyang banggitin na ito ay walang katapusan. Ngumiti si Jongyong habang tinitingnan ng kanyang ama at iniwan siya ng masaya kasama ang mga materyales mula sa ibang dimensyon. Ginamit ni Jongyong ang portal at nagtaka kung ano ang mga resulta ng bidding competition sa ibang rehiyon. Interesado siyang malaman ito. Isinasaalang-alang na ang limitasyon ay 12 oras, kailangan nilang maghintay hanggang sa gabi upang makita ang mga resulta. Nang sumapit ang gabi, isang system window ang lumitaw na nagpapalam na natapos na ang bidding competition. Mga resulta ng bidding competition. Ang mga resulta ng bidding competition sa buong mundo. China, 117 matches, 16 wins, 101 losses. India, 129 na matches, 24 wins, 104 na losses. USA, 31 matches, 6 wins, 25 losses. Inglaterra, 42 matches, 21 wins, 21 losses. Alemanya, 27 matches, 13 wins, 14 na losses. Pransya, 30 matches, 14 wins, 16 na losses. Republika ng Korea, 5 matches, 4 wins, 1 loss. Ang Seoul, Daejeon, Gwangju, at Busan ay nanalo habang ang Incheon ay natalo. Isang kabuuan ng 781 matches ang ginanap na may 113 wins at 648 losses. Batay sa mga resulta ng bidding competition na ito, ibinaba ng Chamber of Commerce ang growth potential ng Earth sa CCC rank. Nagpasalamat sila sa kanilang suporta at partisipasyon sa Earth Space. Pagpaplano at paghahanda. Pagkatapos ng ilang sandali, sa Joint Chiefs of Staff Strategic Conference Room, sinabi ni Jungyang na ito ay isang kakilakilabot na resulta. Sinabi ni Son na hindi niya alam na magiging ganito kasama ang mga resulta ng kompetisyon. Naisip ng bida na ang defeat rate ay napakataas sa karamihan ng mga kaso. Bagaman mayroong ilang lugar kung saan ang win-loss ratio ay pantay-pantay. Gayunpaman, ang sitwasyon sa buong mundo ay hindi maganda. Sinabi ni Sekhol na sa kabutihang palad, ang sitwasyon sa Korea ay maganda. Dahil Incheon ito, maaari nilang i-concentrate ang kanilang mga tropa at mabilis na mag-organisa muli. Hindi ito malayo dito, kaya maaari silang pumunta doon sa sandaling handa na sila. Isang sundalo ang pumasok at nagulat, humihingi ng paumanhin, na ang 17th Division ng IN ay nagpadala ng radiogram, at naitala nila ang mga nilalaman ng mensahe. Dapat nilang tingnan ito, tanong niya, pagkatapos tingnan ng emergency report kung anong nangyayari doon. Nang matalo sa kompetisyon, mabilis na ibinahagi ng Incheon ang impormasyon na kanilang nakalap sa pakikipag-ugnayan. Ang kanilang mga kalaban ay ang Lizardmen mula sa Sub-Rose Dimension at ang gate sa dimension na iyon ay kasalukuyang bukas sa Chinatown. Ang kalaban ay pinaniniwala ang isang sistematikong sinanay na military force at dahil sa kanyang superior mobility, lumalaban ito sa lupa at sa himpapawid. Sa panahon ng paghaharap sa kanila, isang artillery brigade at isang close air defense company ang nawasak. Ang labanan ay humigit kumulang 2 oras bago matapos at kasalukuyang nagpapatuloy.
Ang mga lizardmen ay nagsimulang mag-organisa muli ng kanilang mga puwersa kaagad pagkatapos ng pagtatapos ng labanan at ang mga sundalo ng kalaban ay patuloy pa rin na lumalabas mula sa portal. Bukod pa rito, may mga palatandaan na inaasahan ang isang malakihang paglalagay ng mga tropa. Halimbawa, pagbuo ng isang reconnaissance team at pag-secure ng ruta ng paggalaw. Sinubaybayan nila ang kanilang direksyon ng paggalaw at dumating sa conclusion na ang kalaban ay papunta sa Seoul. Sa makatuwid, nagpasya silang mabilis na ipadala ang impormasyon sa pamamagitan ng radyo. Natapos basahin ni So ang report. Sinabi ni Jongyong na malamang na nagpasya silang pumunta ng diretsyo sa Seoul. Sinabi ni Son na medyo kakatwa ito. Bakit gustong pumunta dito ng mga kalaban? Kung ang kanilang layunin ay si Jongyong, malamang na hindi nila alam kung nasaan siya ngayon. Bukod pa rito, walang gantimpala para sa paghuli sa kanya. Naisip ni Lancelot na malapit na ito. Ang Inghan ay ang lungsod na natalo sa bidding competition, at ang Seoul ay kung nasaan ang kanyang Panginoon. Kakaibang pagbabago, iniulat ng System Window na mula ngayon, ang titulo ng nanalong kinatawan ng Earth Space Region ay ipapakita sa itaas ng kanilang ulo. Nagtanong si Seoul kung ano ang problema. Kung ito ay isang kinatawan, malamang na may kinalaman ito sa kanya. Gayunpaman, walang anumang tanda. Tumingin si Jongyong sa itaas at sinabi na totoo iyon. Hindi ba siya isang kinatawan? Naisip ni Lancelot na kakatwa ito. Kung ang Panginoon ay hindi isang kinatawan, kung gayon ang bidding competition ay magiging walang kabuluhan. Ngunit, bakit hindi mo makita ang anumang bagay? Dapat may paliwanag para dito, tama. Isang system window ang lumitaw na may impormasyon na ayon sa impormasyon tungkol sa pagsisimula ng Multidimensional Chamber of Commerce, lahat ng may ranggo 7 ay papayagan na dumaan sa mga portal na naka-install sa time zone na ito. Nagalit na sumigaw si Seoul, agad ba siyang naging ranggo 8? Kung mangyayari iyon, sila ay makukulong sa espasyo. Iniulat ng system window na bukod pa rito, ang ibang dimensions na nanalo sa business rights sa pamamagitan ng pagkapanalo sa bidding ay maaaring lumikha ng karagdagang mga portal sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpatay sa kinatawan ng rehiyon na iyon ng Earth. Ang silid ay naging tahimik. Sinabi ni Sean na kailangan nilang harapin ang isang ranggo 7. Sinabi ni Sanchel na malamang na ang kinatawan ay ang target. Mukhang isang territorial takeover. Gayunpaman, ang magandang balita ay walang identification display sa itaas ng ulo ni Colonel Jongyong. Biglang may naintindihan si Lancelot at bumaling kay Lord Jongyong. Nagtanong si Jongyong kung anong nangyayari. Sa kanyang pagkagulat, tumalon ang knight sa bintana. Nagtanong si Jongyong kung ano ang kanyang ginagawa. Nakita ni Lancelot ang isang malaking sign sa ibabaw ng gusali na nagsasabing, ang kinatawan ng Seoul ay narito. Pagkatapos, lumabas sila at tumangala si John at sinabi na hindi nila ito nakita dahil napakataas nito. Sinabi ni Seoul na ang gayong laki ay magiging perpekto para sa mga lizardmen na umatake. Nagmukha si Jongyong at sinabing kakaiba ang pakiramdam nito. Ang mga lizardmen ay nag-reorganize bago matapos ang kompetisyon at pagkatapos ay sa pamamagitan ng pagkakataon, isang bagong panuntunan ang idinagdag. Para bang alam nila na mangyayari ito? Sinabi ni Seoul na hindi niya alam. Sinabi ni Lancelot na malamang na alam nila na may idadagdag na mga bagong panuntunan. Gayunpaman, sa halip na atakihin ang kinatawan ng Seoul mula sa simula, nagpasya silang maghanda para sa susunod na labanan. Marahil ay marami silang karanasan, kaya alam ng mga lizardmen ang tungkol sa mga bagong panuntunan. Sa madaling salita, nasa disadvantage sila. May kaunting oras na lang para maghanda para sa pag-atake. Sinabi ni Jongyong nang may pagkadismaya na interesado siya kung bakit ang lahat ay napakasimple para sa lahat at ang lahat ay magkakaugnay. Nagtanong si Seoul na nakakrus ang kanyang mga braso, ano ang dapat nilang gawin ngayon? Pupunta ba sila sa subspace? Sinabi ni Lancelot na hindi iyon ganoon ka-simple. Natural, sa ganitong paraan, si Lord Jongyong ay hindi masusugatan. Gayunpaman, maaaring subukan ng mga lizardmen na hilahin ang iba mula sa subspace bilang mga hostage o hatiin ang kanilang mga puwersa at sakupin muna ang ibang mga lugar. Naisip ni Jongyong na totoo ang kanyang mga salita. Hindi nila kailangang magtago doon, ngunit gamitin ito bilang isang depensa. Ang bala ay hindi tatama sa kanya kung ito ay paputukin mula sa subspace. Kailangan nilang pigilan ang mga kalaban pagkatapos ng lahat.
Kung siya ang kanilang target at ang kanyang lokasyon ay nakalantad, hindi ba nila sila mailalayo pabalik? Nagtanong si Sol kung anong ibig niyang sabihin. Sinabi ni Jongyong na pipigilan nila sila sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanila sa isang lugar kung saan magkakaroon sila ng bentahe. Sinabi ni Sunchil na iyon ay isang magandang plano. Kung maaari silang dumaan sa buong proseso ng pagpili ng isang teritoryo, magkakaroon sila ng oras upang magtipon ng mga tropa, sandata, at maging ang pagtatayo ng mga defensive line, lalo na kung magagawa nila ito ng mas mabilis kaysa sa pag-atake ng mga lizardmen. Ang bilis ay ang pinakamahalagang bagay sa bagay na ito. Sinabi ni Yanggo na hindi sila kailangang mag-alala tungkol sa paggalaw. Magagawa niyang paiksin ito hanggat maaari. Dapat silang pumunta doon kaagad. Ngunit aling lugar ang kanyang pinili? Sinabi ni Jongyong na iyon ay isang problema. Hindi niya pinag-usapan ang lugar. Pagkatapos nito, nagkaroon ng awkward silence na sinira lamang ng hangin. Pagkatapos ng ilang sandali, naisip ni Jongyong kung aling lugar ang magiging kapaki-pakinabang. Malinaw, ito ay isang lugar kung saan maaari silang magdulot ng maraming pinsala sa kalaban habang binabawasan ang pinsala sa kanila, kung saan maaari silang mag-operate ng hindi umaakit ng atensyon at magdulot lamang ng pinsala sa kalaban. Kayan Bridge, ang pili. Ang Kayan Bridge ay isang malaking tulay na may limitadong espasyo para sa paggalaw. At ang nakapalibot na lugar ay isang parke na walang mga residential building, kaya maaari silang magtayo ng anuman na kailangan nila dito. Kahit na tumawid sila sa ibang tulay, makikita ng diver ang lahat ng maaga dahil walang matataas na gusali sa paligid. Kung gagamitin nila ang mga materyales na nakuha mula sa Emmy's Dimension, ang kasanayan sa konstruksyon ng ama, at ang mga kakayahan ng PAC sa paghahatid at lab, magiging madali ang lahat. At nang nasa proseso sila ng pagtatayo, nalaman nila na ang Emmy's Material Warehouse ay napanatili rin kasama ang kanilang mga sibat. Nagtanong ang kanyang ama, ito ba ay isang material din? Maganda itong gamitin para sa mga barikada. Sinabi ni Sol na mayroong isang oras kung kailan siya ay isang rising talent sa track and field club. Naisip ni Jongyong na mukhang sinabi ni Bede na siya rin ay isang spear thrower. Pagkatapos nito ay nagpatuloy silang maghanda para sa pag-atake ng mga lizardmen. Mabilis nilang itinayo ang frame muna, pagkatapos ay inilagay ang mga archers at itinayo ang isang pader sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga I-beams. Kailangan din nilang magtayo ng isang barikada sa paligid ng gusali upang harangan ang mas maraming akses mula sa lupa hanggat maaari. Naisip ni Jongyong na dahil ang mga lizardmen na ito ay sinasabing napakabilis, pareho sa lupa at sa himpapawid, kailangan nilang harangan ang hindi bababa sa isang direksyon. Hanggang ngayon, ang kabuoang oras ng trabaho ay humigit kumulang 4 na oras, na nagawa nila salamat sa mga kasanayan sa konstruksyon ng kanyang ama at Pax. Mas maganda ba ang lahat kaysa sa inaasahan? Sa puntong ito, nang ang lahat ay nangyayari ng maayos, nalaman na may dalawang bagay na nakalimutan nila. Una, ang mga reptilya ay mahusay na manlalangoy. Sa partikular, ang Han River, na 1 kilometro ang lapad, ay ang pinakamagandang lugar upang lumapit kay Bed Air nang hindi napapansin. Pangalawa, ang mga palumpong ay mas siksik kaysa sa inaasahan nila. Pagsisimula ng labanan, nagtanong si Rockkiss, ang general ng Lizardmen, kung talagang natalo ang mga MS fighters sa mga taong ito. Ngunit sila ang kilala sa kanilang mga kakayahan sa depensa. At bukod pa roon, lahat ng kanilang mahalagang materyales ay ninakaw mula sa kanila, at ginagamit ito sa ganitong paraan. Uupo sila ng tahimik sandali at hindi magpapakita ng kanilang mukha saan man sa espasyo. Kung magagamit nila ito, magagawa nilang makamit ang malaking tagumpay sa kanilang mga plano. Dahil nagamit niya ang sibat na kinuha niya sa kanila noong nakaraang beses, susubukan niyang gumawa ng baluti mula rito sa pagkakataong ito. Iniulat ng Lizardman Warrior na si General Yato ay handa na. Nagtanong siya kung totoo ito. Pagkatapos ng ilang sandali, pinanood ni Bediver ang tulay mula sa isang mataas na lugar. Lumingon siya at nakita si Soul at pagkatapos ay napansin nila ang mga kalaban. Naisip niya na ang mga scum na iyon ay narito na. Sumigaw si Soul na nagpakita na ang kalaban. Ang hukbo ng kalaban ng mga Lizardmen ay sumugod patungo kay Jongyong at sumigaw sila na ito ay para sa Sabros at paghihiganti para kay Ice. Nagulat na nagtanong si Jongyong, kailan sila nakarating dito.
Nagpaputok ang mga sundalo sa posisyon sa mga unit ng kalaban na may mga baril. Pagkatapos nito ay isang dagandong ang narinig at sumigaw ang mga lizardmen na kailangan nilang mag-ingat. Nagbaba sila ng mga materyales ng EMS. Sumugod si Rockcross at sumigaw na sinalag ang suntok gamit ang kanyang sibat na insulto sila sa pagbaba ng mga materyales mula sa EMS Dimension, ang kanilang kaalyado na Dimension. Magiging mahirap para sa kanila na labanan ito, kaya hindi sila dapat matakot at manatiling malapit sa kanya. Inutusan niya si Yato na umatake ngayon. Yato at Rockkiss. Lumitaw si Yato sa battlefield at sinabing, ipinakilala ang sarili na siya ay marunong lang umatake at hindi kailanman natatalo. Walang sino man ang maaaring pigilan siya. Pagkatapos ng isang maliwanag na flash, siya ay nasira, ngunit sinabi niya na hindi iyon sapat. Nagtanong si Jongyung nang nagpapanik, ano ang dapat nilang gawin. Naisip ni Lancelot na ang mga ito ay 2 ranggo 7 nilalang. Gayunpaman, ang napakalaking isa ay umatake lamang ng walang anumang espesyal na kasanayan. Ang pinakamapanganib ay nasa kabilang panig. Sinabi niya na magiging isang mahirap na labanan. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga pag-atake ay epektibo laban sa malalaking nilalang. Sa sandaling hawakan niya ang gusaling ito, ang labanan ay halos matatalo. Sa makatuwid, hindi niya dapat tigilan ang pag-atake sa kalaban. Dapat niyang patuloy na panatilihin ang consistency ng kanyang mga pagtama. Pupunta siya at tatalunan ang kabilang halimaw. Sumigaw si Jongyung na naintindihan niya, ngunit kailangan niyang mag-ingat. Sinabi ni Lancelot na naintindihan niya ang utos ng kanyang Panginoon. Pagkatapos, tumingin si Rockcross sa unahan ng litong-lito at sinalag ang suntok. Nag-alala ang mga lizardmen para sa kanilang general. Sinabi niya na okay lang. Hindi nila dapat pansinin ito at hayaan silang magpatuloy sa pakikipaglaban. Naniniwala siya na ang kalaban na ito ay dumating lamang para sa kanya. Siya ay may lakas ng loob na pumasok sa teritoryo ng kalaban ng mag-isa, at ang suntok na ito na direktang inasinta sa kanyang leeg ay medyo bihasa. Tila matagal na siyang huling nakatagpo ng isang karapat-dapat na kalaban. Ano ang pangalan ng warrior na ito? Ipinakilala ni Lancelot ang kanyang sarili, at nagpakilala si Rockcross pabalik, pinupuri ang kanyang pangalan. Sinabi niya na alam niya na ang kanyang layunin ay makuha siya. Mayroon lamang isang dahilan kung bakit siya nakikipag-usap sa kanya, dahil siya ay isang mandirigma. Mula pa noong sinaunang panahon, ang instinct ng isang mandirigma ay labanan ng isang malakas na kalaban. Handa ba siyang labanan siya hanggang kamatayan? Sinabi ni Lancelot na kung hindi niya pinahahalagahan ang kanyang buhay, kung gayon naintindihan niya ang hamon. Sinabi ni Rocky na tumatawa na ito ay isang magandang saloobin. Gusto niyang makita ang kanyang mga kasanayan. Sinabi niya, itinuro ang kanyang hintuturo sa kanya na dapat siyang maghintay. Lalaban ba siya habang nakasakay sa butiki na ito? Sinabi niya na natural iyon. O naisip ba niya na hindi patas? Ang isang tunggalian sa pagitan ng mga mandirigma na isinasapalaran ang kanilang mga buhay ay isang labanan sa pagitan ng mga mandirigma upang malaman kung sino ang mas malakas. Sinabi ni Lancelot na totoo yun at naintindihan niya ito. Kung gayon naiintindihan niya ng tama na ang hayop ay isang pagtatangka upang bayaran ang kanyang kakulangan ng mga kasanayan. Sa kabilang banda, isinasapalaran niya ang kanyang buhay. Kaya naiintindihan ito, hindi siya kailangang mag-alala. Hindi siya magsasabi ng anumang bagay kung siya ay mananalo, kaya maaari niyang gawin ang gusto niya. Nagbago ang ekspresyon ni Rockcross at bumaba siya sa mount. Sinabi niya na dapat ay ginawa niya ito kaagad. Sa oras na ito, ang mga sundalo ay masigasig na sinisira ang mga lizardmen na may mga baril. Sumigaw sila na ang mga kalaban ay sinusubukan na makapasok sa gusali. Kailangan nilang sirain ang target. Pagkatapos ay sinira ng mga lizardmen ang mga barikada. Sumigaw ang mga sundalo na may isang nasawi. Kailangan nilang takpan ang pag-atras ng sugatan na kaalyado. Ang mga kalaban ay lalong dumarami. Kailangan nilang harangan ang pasukan. Biglang nagtapon si Saul ng isang sibat sa kalaban na nilalang at pagkatapos ay nagbigay ng isang mapaminsalang sipa sa kalaban. Sumigaw siya na siya ang bahala sa mga sumusubok na makapasok sa gusali, kaya kailangan nilang magpatuloy sa pagbaril. Ang lizardman na nakasakay sa nilalang ay sumugod sa kanya at si Saul, na naghahanda na tumama, ay nagbigay ng isang malakas na suntok gamit ang kanyang kamao sa kalaban na nilalang.
Pagkatapos ng ilang sandali, sumigaw si Jung gamit ang kanyang kakayahan na ang mga sugatan ay kailangang dalhin sa kanya. Kailangan nilang maghintay sandali at tiyak na tutulungan niya sila. Ang kalaban na Air Force ay nagdusa ng pagkalugi mula sa malalakas na suntok, bagaman sinusubukan nilang pumasok sa gusali. Sinabi ni Bed na hindi niya sila kayang harapin ng mag-isa. Nandito na sila sa lalong madaling panahon, tama. Rockies at Lancelot. Pagkatapos ng ilang oras sa tulay, sumigaw si Yato, tinatakpan ang sarili gamit ang kanyang mga kamay na hindi niya ito maamin sa sandaling ito. Ito ay napakagaling. Gayunpaman, ito ba ang kanyang pinakamahusay na pag-atake? Ginamit ni Jongyong ang kanyang mga kakayahan at sumigaw na ang mga ito ay magkakasunod na pag-atake na hindi nagpapahintulot sa kanya na magpahinga. Naisip ni Jongyong na ang lahat ay ipinapadala ng automatiko sa ngayon, ngunit naisip pa rin niya na ang mga ito ay mga bagong pag-atake. Anong blessing na ang kalaban na ito ay isang idiot? Nai-distract siya sandali, ngunit ano ang dapat niyang gawin ngayon? Dapat ba niyang hintayin si Lancelot na bumalik? Bagaman masyadong mapanganib para sa kanya na maghintay lang, gusto niyang tulungan si Lancelot mismo, ngunit paano niya iyon magagawa? Maaari bang isang banal na sibat? Sa oras na ito, winagiway ni Rockies ang kanyang sibat, ngunit si Lancelot ay mabilis na umiwas sa suntok. Nagtanong siya kung gaano katagal siya tatakbo palayo. Naisip niya na siya ay isang mandirigma. Nagkamali ba siya? Naisip ni Lancelot na gusto niyang tumugon sa paghamon ng kalaban na ito, ngunit hindi siya ganoon kamali. Naisip niya na ang sandata na kanyang ginagamit ay hindi pangkaraniwan. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.